Hello, what's up? This is Cotman back again for another detalyadong review. This is the V31 GT from Doogee. Yes, Doogee V31 GT. So, ito na muna ngayon ang isasalang natin. Medyo madugong-dugong review ito. At real talk po tayo. As usual, kung interesado ka, let's start! So, unang-una, doon muna tayo sa pricing. Kasi dito medyo nahati tuloy yung puso ko eh. Kasi ang gandang-ganda ako sa kanya. The problem is the pricing. The pricing, ito po, 27,000 to 34,000. Yeah, medyo alam ko magre-react na kayo agad dyan. Medyo may kamahalan. But, hear me out. Ito po ang specs niya, okay? This is running on Android 13 stock Android. Stock Android po. Oh, so kung nakikita nyo, mula dito hanggang dito, yan lang yung apps niya. Yan na yun. The rest, ito mga in-install ko na to and dito ako na yan eh. Pero out of the box, from here lang, yan lang yung apps niya. Mostly Google apps lang and some special features niya. Yun na yun. So, stock Android lang talaga siya. Ang chipset po nito is MediaTek Dimensity 1080 or mas kilala siya ngayon sa tawag na Dimensity 7050. This is nasa category ng Dimensity 7000. 6 nanometer po ito at 5G. Ang kinaganda po sa chipset na to, dalawa po ang performance core niya na 2.6 GHz at 6 na efficiency cores na 2 GHz. So, kung tatanungin niyo, mas malakas ba sa Helio G99 yan? Opo! Kasi ang Helio G99, 2 GHz lang ang highest niya na frequency. This one, pinakamababa niya lang yung 2 GHz. 2.6 GHz po ito. Plus, meron po siyang quad-core na GPU. So, octa-core na 2.6 GHz and then quad-core na GPU. So, meron din po siyang totoong RAM. Totoong RAM po ito, hindi po kasama extended RAM na 12 GB RAM. So, ina-advertise as 20 GB RAM pero wag nyo na pong paniniwalaan yon. Ang totoong RAM po niya is 12 GB RAM. Kahit na 12 GB RAM po yun, malaki po yun. Huwag nyo pong mamaliitin ang 12 GB RAM. Actually, sobra-sobra pa nga yung 8 GB RAM. Imagine na 12 GB RAM. LPDDR4X po yung RAM na yun. Okay? Tapos, ang internal storage is 256 GB UFS 2.2. Okay? So, the rest, basahin nyo na lang. Ako nang bahala sa pag-iisa-isahin natin yan. Kakalkalin muna natin yan. Okay? Yan po ang specs. I-post nyo na lang kung gusto nyo pang basahin yung specs. Pero ito po yung real talk na. Punta na tayo sa totoong review. So, unang-una, design niya. Of course, this is a rugged phone. So, expect nyo bulky, mabigat, malaki, okay, puro goma. And then, actually, maganda ang material na ginamit dito kasi bakal sa paligid. And then, dito sa mga kanto niya at sa taas, yung pinakatuktok, which is yung pinaka nagiging cause ng basag tuwing nalalaglag siya, is goma. So, may military standard certification siya plus IP68 and IP69K. That means waterproof, dustproof, at saka high temperature proof at drop proof. Kung mapapansin nyo, may kalakihan yung bezel niya. Kasi, like I said, this is a rugged phone. So, huwag nyo kayo mag-expect na maninipis ang bezel niya. So, dito sa taas makapal na, plus dinagdagan pa ngayon ng speaker grill dito sa pinakataas. Actually, yes, hindi siguro kagandahan ng tingin nyo dyan, pero may sense po ang paglalagay dyan. Kasi unang-una, kapag naglalaro ka, hindi siya magmamaffle kasi hindi mo matatakpan. Nasa taas siya nakatutok, hindi siya dito sa gilid. So, goods po ito actually for gaming. And chipset-wise, yes, actually good siya for gaming. Papakita ko sa inyo mamaya. Suspense muna. And then, sa likod naman, makikita natin, plastic, I think plastic to hindi to bakal kasi medyo konting yung tunog. But, mukha namang okay siya overall. Kaya nga lang, na-OA-han ako. OA sa akin yung camera design. Mamaya pag-usapan natin yung camera. Maganda rin ang actually yung mga sasabi ko dyan. Hindi naman 100% maganda, pero may maganda ako masasabi dyan. So, overall, it's looking stylish naman for a rugged phone. For a rugged phone, ha? Okay? Sa display, meron po tayong 6.58-inch diagonally Full HD+. This is 1080p with 120Hz screen refresh rate. 120Hz tayo. So, papakita ko sa inyo yung settings. Actually, pwede nyo po siyang baguhin into different na mga refresh rate. So, pwede siyang 60 kung gusto nyo tipid-tipid ng konti at okay lang naman sa inyo. Hindi kayo nag-iinarte na parang napakalinaw ng mata nyo. May fluent tayo na 90Hz kung gusto nyo average lang, both fluid yung movement at hindi rin malakas sa battery. Or gusto nyo isagad sa 120Hz screen refresh rate kung talagang feeling nyo, deserving nyo yung 120Hz screen refresh rate kasi okay lang naman yun. Okay, pero malakas sa battery yan. Pero okay lang naman. Kanya-kanyang preference yan. So, may ganun tayong settings which is good. Hindi na tayo nahihirapan kung 60 or 120. Meron tayong tatlong options.
Okay? Yun yung sa screen refresh rate niya. Kung mapapansin nyo rin, dito sa kanyang taas, meron po tayong teardrop notch. Like I said, wala akong issue sa teardrop notch. Actually, mas gusto ko ang teardrop notch kaysa sa mga punch hole. Kasi yung punch hole, nasa gitna ng sa screen, talagang umaano siya. Unlike sa teardrop notch, doon lang sa taas sa tuktok. So, pag nag-game ka, hindi siya masyadong nakaka-istorbo para sa akin. So, yeah, mag-inarte na kayo dyan na lumang design ang teardrop notch, but for me, mas practical ang teardrop notch. Sa akin na naman yun. Bahala kayo mag-inarte dyan. Sa Netflix naman po, hindi actually supported yung Widevine level 1. So, this is just Widevine level 3. Ayan, security level, Widevine level 3 lang po siya. So, sadly, hindi po siya 1080p sa Netflix. So, naglalaro lang sa 480p ang standard definition nito. Okay na lang din siguro yon kung hindi naman kayo nagseselan. Sa akin, actually, malinaw naman na yun. Sa multi-touch naman, supported po niya actually hanggang 8 touches. Multi-touch na sabay-sabay. So, okay na yan sa mga gamers. 8 daliri na pwedeng sabay-sabay is goods. And of course, pinakita ko sa inyo, when it comes to display, malaki po ang kanyang bezels. So, yeah, pwede na kayo mag-inarte dyan. So, malamang kung papangit na pangit kayo sa ganyang bezel, is hindi para sa inyo ang rugged phone. Pagdating naman sa kulay, actually, medyo nakukulangan ako sa kulay niya. Kung mapakita, yan, papakita ko sa inyo yung display. So, yeah, okay naman. Actually, overall, maganda naman yung kulay. Pero kung compare siya sa AMOLED kasi medyo dull siya ng konti. So, not the best quality pagdating sa display. Pero, buhay na naman. Kung makikita nyo sa kulay, goods na rin naman yan. Hindi naman siya talagang faded. Kung ikukumpara lang sa AMOLED, medyo kulang siya, medyo lacking siya ng konti. Okay? Sa audio, ito po yung test natin. Yan. Kung mapapansin nyo, manipis siya actually. Malakas, yes, malakas, pero manipis. And kung mapapansin nyo rin sa design niya, itong dalawang speaker sa taas, dalawang speaker sa baba, ang gumagana lang po dyan actually is itong nasa kanan. Hindi po gumagana to, design lang po ito. The same goes with the bottom speakers. Gumagana lang po itong kanan, pero hindi po gumagana itong kaliwa. So, dual speaker lang po siya stereo, hindi siya quad speaker ha. Hindi siya quad speaker, dual speaker lang siya. Pero, sa paglalaro ko, solid po yan, yung left and right niya. Solid po yan, totoo yan. Pagka ang kalaban mo nasa kaliwa, andito talaga siya tumutunog. Pag ang kalaban mo sa kanan, nung naglalaro ko ng Farlight yan, yan makikita nyo naman dyan. Pag sa kanan din talaga tumutunog. So, maganda po ang kanyang separation, solid sa part na yun. Nga lang, medyo manipis yung tunog niya at kulang talaga wala talaga yatang bass akong naririnig dito. Kinulang lang siya sa bass pero malinaw naman po siya. Sa connectivity, dito naman siya medyo para sa akin is talagang panalo. Okay? Meron po siyang 5G 5G connection and 4G LTE of course. Supported din niyang VoLTE, VO Wi-Fi and FM radio. Yes, may FM radio ito actually. Ayun Yes. And superb po actually ang reception niya. Dito sa area ko, which is nakakakuha lang ako ng 99 Mbps, siya actually is kaya niya hanggang 200 to 300 Mbps naglalaro. Ang ganda po ng reception ng isang ito. Pang global yata ang nito Pang global yata ang connectivity nito. For some reason, ang ganda po ng reception niya rito sa area namin, especially sa 5G. So kung may 5G sa area nyo, maganda po ang sagap niya. 4G decent din naman. So solid sa akin yung kanyang reception. Mas maganda pa ang reception nito kaysa sa iPhone ko. Yes! Ngayon lang nangyari, ngayon lang natalo ang iPhone ko. Usually, ang layo ng agwat kapag kino-compare ko siya sa iPhone. But this time, mas preferred ko ang signal reception nito kaysa sa iPhone. For some reason, yun ang sitwasyon ngayon. First time lang ito ang nangyari. At gaya na pinakita ko sa inyo kanina, hybrid SIM card lang po ito. Isang SIM at pwede micro SD card or dalawang SIM, walang micro SD card kayo may ilalagay. Supported din po niya ang dito SIM card. Ayan sa video, makikita nyo. Wi-Fi naman, supported niya lahat ng frequency na meron kayo. 2.4 GHz, 5 GHz, meron din po siyang Wi-Fi 6 support. Okay? As for the GPS, panalo po ang GPS nito para sa ating mga riders na mga tropa kasi mayroon siyang 1 to 5 meters accuracy. Solid po siya pagdating sa part na yon. That's the connectivity. So, yun yung pinaka-panalo nito. So far, yun yung panalo sa akin sa side na to. Guro, add ko lang dito sa part na to, yung kanyang fingerprint ka lang ang medyo issue ko kasi hindi siya ganun kaganda yung pickup. So, hindi niya agad nakagigets na may, tulad niya yun. Pag nagpawis ako, wala. Hindi siya hirap siyang basahin
yung ang daliri ko. So, kailangan ko pang punasan yung daliri ko para lang ma-detect niya. Yun, di na nga niya na-detect ngayon. Ngayon, kailangan linisin pa maigi yung fingerprint. Kailangan hindi nagbabasa para ma-detect niya. Yun, okay na siya nung nilinis. So, kailangan linisin palagi. Ano ba yan? Pagdating sa kanyang fingerprint, doon ako medyo na-turn off ng konti. Kailangan linisin. Pero once na nalinis mo naman okay na siya. Kaso nga lang, pawisin ng kamay ko. So, medyo turn off ako ng konti doon sa part na yun. Pero, yeah, okay na siya. Stable na siya ngayon. Kasi malinis na. Okay, pero kapag konting nagbasa ng konti daliri mo at di mo pinunasan, medyo alanganin na ma-detect niya eh. Okay na naman. Okay, good. So, yun. Again, medyo sensitive sa basa yung kanyang fingerprint. Pag nabasa, ayaw na. Pero once na nalinis mo, natuyo mo na, okay na. Accurate na siya ulit. Yun lang. Doon, negative ako doon sa part na yun sa kanya. So, real talk session na. Real talk tayo. Sa camera, maliba tayo sa camera, okay? Ang camera po niya is actually dito sa likod, triple camera. Good news, walang 2 megapixel dyan. Ang camera po nito isang 50 megapixel, isang 24 megapixel at isang 8 megapixel. Hindi ko alam kung alin dyan ang alin, pero yun po ang nakalagay sa kanyang specifications. The 50 megapixel sensor actually is the one highlight dito. Sony IMX766 po yun. That means, yung camera na yan is ginamit ni OnePlus 10 yata or GT, something like that. Ginamit dito actually ng Xiaomi 12 series yata ng mga smartphones, kung di ko nagkamali. So, maganda rin naman ang IMX766. Yun nga lang, sayang at walang OIS ito support. EIS lang po. Although, yung EIS niya actually nag-work kapag gumamit kayo ng video recording na 1080p. Both front and back. Kapag inactivate nyo ang EIS sa 1080p video resolution recording, may epekto po yung EIS. Pero once na umakyat kayo sa 4K, which is may 4K support po kasi ang camera nito, papakita ko na lang sa inyo. May 4K support po yung kanyang video. Sa rear lang po sa likod, supported po, kaya niyo po support hanggang 4K resolution. Iyon, 4K resolution. Pag inactivate nyo lang yan, yung EIS halos wala, hindi nag-work, hindi nyo mapapansin na may image stabilization siya. Pero pag lumipat kayo sa 1080p, ayan, papakita ko na sa inyo yung test para mas maintindihan nyo yung tinutukoy ko sa EIS na yan. Naman ang rear camera, 4K naman po ito with EIS. So, kamusta? Ito, shaky. Kita ko shaky. Balik. Lalakad tayo. Again, shaky yun. Yeah, shaky. Baba ko kaya sa 1080p, wait. Ito, 1080p. Less shaky siya. Again, try natin. Yan, 1080p. Less shaky sa AIS 1080p kaysa 4K resolution. So, ito po yung front camera niya. This is actually 1080p lang sa front camera. 1080p at 30 fps. So, kamusta naman po yung quality ng video? So, yeah. Ito po yung audio niya. Kamusta naman? Ito pinakasagad niya. Pag naka-stretch out yung kamay, at least ganito. So, kamusta naman? Okay ba yung ganito? Tingin ko mukhang natural naman. Hindi niya ini-edit yung mukha ko. Mukhang bako-bako, hindi ako makinis. So, good job kasi wala akong nakikitang beautification, which is good. Ibig sabihin, solid yung camera niya, totoo. Tingnan lang, sa stabilization, I'm not really sure. Try natin maglakad ng konti. Kumusta kung maglalakad ako, kung stabilize ba siya. So, nagsasalita lang ako. Mukhang okay, So, sasalita lang ako. Yan, naglalakad lang ako. So, mukhang okay. May EIS kasi po siya. So, hindi siya ganun ka-shaky. Pero, pwede na, I think. Pero kamusta yung audio? Hindi ko alam yung microphone yung quality ng microphone. So, kayo na mag-decide to siguro or try natin i-decide pareho habang pinapanood natin to. Ito po yung kanyang, what do you call this? Yung horizontal na, horizontal. Alimutan ko yung tawag sa pag-horizontal shot. Kasi ito po yung naka-stretch ko ako, mukhang okay naman, wide yung kanyang wide yung kanyang sakop. So, pwede hanggang 2 tao na sabay dito. Hindi siya masyadong close na parang ang lapit ko masyadong mukha ko. So, pwede ko siyang ilayo. So, goods. And, again, 1080p sa front camera niya. So, pero I think okay siya as long as hindi niya pinakikyan naman talaga yung, hindi siya nag-a-apply ng beautification. Good sa akin yan. So, yeah. Ito naman yung kanya rear camera. Rear camera shot, portrait mode lang. Kamusta naman yung quality? Tingin ko, papawisan ako, sorry. Tingin ko mas okay to kasi kung maganda ang selfie camera, malamang mas maganda ang rear camera niya. Not to mention na since meron siyang app for measuring noise sa
environment, sa paligid. I think maganda rin ng microphone ito. Kamusta? Yan, naka-todo stretch ito. Yan po ang view niya pag todo stretch yung kamay. I believe maganda ang ano nito kasi medyo wide. So pwede siya. So solid siya pag doon. Meron siyang actually mirror dapat. Supposedly mirror siya dun sa rear camera. Pero hindi ko naman nakikita yung mukha ko dun. So useless tingin ko yung mirror na nilagay nila sa likod. Useless yan. Pero kamusta naman overall? Okay ba siya? Sa portrait shot pero rear camera. And I think malakas ang pakiramdam ko na maganda ang microphone ito. Overall. Feeling ko lang. Pero tingin nyo. Kasi kanina sa test ko maganda eh. Ayun. Anyway, comment section. Pag-usapan natin. Ang pinakagusto ko sa camera niya actually is hindi po aggressive yung kanyang beautification. That means halos zero beautification. Yun doon ako tuwa sa kanya, which is good sa akin yon. Kasi hate ko talaga yung mga smartphones na medyo aggressive yung beautification. To be honest. Tapos, so kahit na Doogee ito, thumbs up na hindi sila nag-set ng beautification. Hiniwalay nila yung beautification na camera. Kung gusto mo ito nag-beautify, meron siya doon hiwalay. Pero pag dito ka lang sa picture, totoong image siya makukuha mo, magandang kulay. Actually, realistic yung kulay nyo. Kung ano yung kulay nun, halos yun din ang kulay niya. So, maganda po yung camera nito pagdating sa good dynamic range. Mostly natural naman yung saturation. Weakness din nito actually, konti yung low light. Sa low light, medyo grainy siya. Pakita ko na lang dyan sa inyo. So, ito naman yung kanyang front cam, pero medyo madilim tayo ng konti. Isang pumili lang nandun. Yun. And then, gamit natin yung EIS. Try ko kung gumagana yung EIS. Try ko lang. Again, low light with EIS. Also, nagsasalita ako. Mukhang okay na. Stable, no? Stable eh. Hindi siya maugal. Makamadali ako ng lakad. Mabilis na lakad. Takbo. Baba. Mukhang stable. So far, mukhang stable. Front camera po ito at 1080p. So yun, overall maganda po yung camera, especially sa portrait lang, picture. Maganda rin din separation ng background niya, bokeh effect. Sayang lang at wala siyang OIS. Kung may OIS siguro, masasabi ko na sulit siya sa pricing niya na 27,000 pataas. But wala siyang OIS, so medyo dun ako naalis. Yun nga sabi ko sa inyo, di ba sa umpisa, medyo hati po yung puso ko rito sa isang to. Ang ganda sana, but medyo na-exaggerate ng konti yung pricing. Pero hopefully, magkaroon siya ng official na pricing dito sa Pilipinas. Kapag official na siyang na-release sa Pilipinas, mas mababa sana, mas maibaba pa nila. So yun lang. And then meron po siyang actually special na feature din. Papakita ko na lang siguro sa inyo, yung infrared na camera, which is pwede siya magamit para sa isang view kung gusto mo makita na may mga buhay na nilalang sa paligid. Parang nadidetect niya is yung thermal glow ng katawan ng buhay na living creature. Basta yun. Ayan, papakita ko sa inyo yung sample. So, ito supposedly yung infrared na thermal imaging. So, nakikita natin. So, naging natin sa Pro. So, supposedly, makikita niya. Oo nga. Ala, kita niya. Pag hindi buhay, kunwari itong laro. Ang laruan lang talaga. Hindi, wala siyang thermal na Yung kaya mainit yan, yung bintana na yan. Kasi, mainit talaga yan. Kasi nasa may konting araw pa kasi. So, siguro, yung init na Tapos, yung init ng sahig is nakukuha niya rin. But, sa mga inanimate object, as you can see, yung mga laruan ko, so, nakikita niya. Pero, nakikita niya rin yung part na yun doon. So, yeah, ang weird. Pero for this, distinguish niya kamay ko. Palitan natin. Kunwari, itong tablet na nalabas. Okay, may na-detect siya ito paano konting init. How about itong transformer na laruan? Wala. Black lang talaga nakikita niya. Mayroon konting init. Pero bagya. Pero yung kamay ko, kitang-kita, init talaga, solid. Wala lang, hindi ko alam kung saan gagamitin itong feature na to. I guess, for some people, magiging effective ito. May purpose. Oh, shit. Magkaka-purpose ito, but siguro sa tamang tao may purpose ito. But for me, I think gimmick to. But of course, baka may paggagamitan. Best kasi talaga rugged phone for outdoor activities. So baka sa bundok may paggamitan kayo nito. I don't know.
Solid siguro to doon sa part na yun. Overall, decent naman yung camera. Hindi siya impressive. So, yeah. Sorry kung tingin nyo maganda na sa inyo yan. Okay, good. But sa 27,000 kasi medyo, syempre magpapakaril talk muna tayo ng konti. Hindi para sa akin siya worth it sa ganyang pricing. No, mamaya sabihin sa inyo yung tingin ko na price talaga sa kanya. Overall, it's a decent camera system with some gimmicks. Yun lang yung masasabi ko siguro. Battery. Eto, another highlight naman na masasabi ko na goods naman sa kanya. So, hindi naman laging bad. May goods din. Battery is 10,800 mAh battery. Okay? So, sa 10,800 mAh battery actually, tinas ko siya sa PCMark, kaya po niya hanggang 18 hours and 33 minutes. Okay? Full volume po tayo at 100% brightness. Okay? That's 18 hours and 33 minutes. Ang kunat po niyan. Okay? That's of course kapag average use to light use. Pag nag-gaming ka, syempre iba magiging score niya. Pag nag-gaming ka, malamang nasa 8 to 10 hours lang siguro. Malayo. Siyempre, 10,800 mAh is lumiliit kapag nag-gaming tayo. Iba kasi ang gaming. Lalo kapag ang hilig nyo mag-maximum settings or ultra settings, which is supported kasi ng unit ito, ang ultra settings sa mga malamang majority ng mga games nyo. So, yun. Ang charger po niya is 66 watts. Okay? Usually, bago mapuno ang 10,800 mAh is inabot ng 1 hour to 20 minutes. 1 hour and 20 minutes or pinakamabilis na actually is 1 hour 10 minutes yata. Pero usually 1 hour 20 minutes to 30 minutes. Minsan nag-30 minutes din yata. So yun, basta ganun. 1 hour and 20 minutes to be safe sa average tayo. 1 hour and 20 minutes full charge sa 66 watts charger niya. Okay na po yun. 10,800 mAh ang battery nito. Malaki po masyado. And personally, actually, ginamit ko siya both while gaming and then ginagamit ko siya for light use lang. Gaming, usually, nag-reach lang siya up to 8 hours lang. Typically. Pinakamatagal niya yata 10 hours. So, yun. And then, kapag hindi ko siya masyadong ginagamit, like social media lang, umabot siya actually ng good to 2.5 days. So, siguro kung average user ka, baka kaya to sa'yo ng good 2 days talaga or 1.5 day kung talaga medyo maano ka. Pero kapag gamer ka, hindi aabot to syempre ng maghapon. Iba syempre ang konsumo ng gaming sa normal use lang. And kung rider ka, siguro kaya to sa maghapon. Nakababad sa araw, full brightness lagi, and so on and so forth. So, solid, I think, ito sa mga tropa nating mga riders dyan. Ngayon, punta na tayo sa performance. Ito na malamang ang pinaka-hinihintay nyo, no? Sa Antutu score, kaya po niya hanggang 522,000. Ang taas din, kahit paano, di ba? Not bad! 522,000, okay? Sa 3D Mark naman, tinry natin siya. Actually, not bad din. Kasi meron po siyang 634 best loop score, tapos lowest loop score, at stability, tingnan nyo naman, 99.7%. So, kung matatandaan nyo, kung napanood nyo yung unboxing, ang pangit po actually ng binigay niyang performance na pinakita sa atin. Nag-yellow siya sa CPU throttling, nag-yellow siya, tapos humataw siya ng 46 to 47 degrees Celsius. After 1 week to almost 2 weeks, nagbago po siya, actually nag-improve siya. So, papakita ko lang sa inyo saglit. From sobrang naninilaw nung unboxing, ngayon hindi na masyadong naninilaw. And stable siya sa 206,000. So, good siya for gaming kasi umahataw siya ng 206,000. Sa max and average is 181,000 gips. Alright? At green. And plus yun nga, pinakita ko sa inyo kanina, stability na 99.7%. Ang pinakamalala niya actually ngayon, currently, nung huling gaming ko sa kanya is bumaba na siya ng 43 degrees Celsius. So, from 46 to 47 degrees Celsius nung unboxing siya, ngayon, bumababa na lang siya ng 43 degrees Celsius. Although, in a way, mataas pa rin yun. Pero, ang kinaganda rin sa kanya, medyo na-observe ko lang sa kanya, mabilis po siya mag-cool down. I don't know kung anong ginawa dito ni Doogee, but somehow, maganda yon na sign. And another thing na napansin ko sa kanya, na kahit na humahataw siya ng 43 degrees Celsius, hindi po siya nagtatrattling. Hence, the stability of 99.7%. Kung mapapansin nyo, stability sa ganitong mga test is very crucial po kasi pagka bumaba po kasi yan, ibig sabihin prone siya sa thermal throttling. Ibig sabihin, yung 120 Hz screen refresh rate mo or frame rates mo, pwedeng bumagsak ng 60 to 30 kapag nag-overheat na. Dito, nagpa-firelight ako ng 3 oras mahigit, hindi po siya bumaba yung
120Hz screen refresh rate ko at hindi rin bumaba yung 120 FPS ko. So solid po siya. And speaking of games, best settings sa Mobile Legends dito is Super and Ultra. Yan, makikita nyo naman sa settings. Hindi na ako maglalaro kasi hindi naman ako player talaga ng Mobile Legends. Pero sa Farlight, makapaglaro ako. Ang best settings po niya at pinaka-stable na settings is yung HD and very high frame rates. Yung very high frame rates po niya actually is okay na sa 120Hz and 120 FPS. Solid po siya doon, stable at hindi siya nagtatrattle for 3 hours straight. Super nice po pagdating sa part na yun. Basta, mahataw siya recently sa 43 degrees Celsius and mabilis naman siya mag-cooldown kahit paano. Actually, mas mabilis siya mag-cooldown kaysa sa Lenovo Y700 tablet ko at Samsung S23 ko. Mas mabilis siya mag-cooldown. For some reason, hindi ko alam again kung anong ginawa dito ni Doogee. So, verdict. Kung reliability lang naman overall, I think very reliable po ito si Doogee V31 GT. Very reliable para sa akin. Para sa akin, sa test ko kasi, sa mobile data reception, sa accuracy ng kanyang GPS, sa battery, kahit paano tumatagal talaga siya. Panalo po siya sa part na yon. Best for outdoor use and signal reception, impressive. Okay? Ang medyo concern ko lang sa kanya is yung thermal management nga niya. Since 43 degrees Celsius, although bumaba siya from 46, is still alarming kasi mataas pa rin po ang 43 degrees Celsius niya. So, hindi ko siya masyadong masabi na superb talaga. Pero the fact na mabilis siya mag-cooldown is medyo plus points din sa akin. Again, hindi ko alam kung ano ang technology na ginamit dito. Bakit ganun siya kabilis mag-cooldown. Siguro dahil bulky yung body niya at ginamit na ibang parts is medyo metallic yata. So maybe nakatulong yung part na yon. Screen display, yun, medyo underwhelming kasi hindi siya kasing vivid ng ina-expect ko. At yun nga, eto na naman tayo. Yung kanyang fingerprint is kailangan punasan para maging active, maging accurate siya. Okay, yun. So, medyo issue sa akin yung fingerprint niya. Kasi konting basa, konting dumi, hindi niya na agad ma-detect. So, for its value, considering heavily on the price, medyo mahal po siya. Namamahalan ako sa kanya. Real talk, mahal talaga. Not to mention the number of software updates na makukuha nyo lang dito sa Doogee. Yes, sabihin na natin, nandito na sa Pilipinas si Doogee, pero wala po kasi tayong official statement pa about dito kung ilang Android updates na makukuha natin sa Doogee. And sa pagkakakilala ko kay Doogee, marami-rami na ring Doogee dumaan dito na brand, is mostly security updates lang na nakukuha ng mga units nila. I'm not sure kung may changes sila ngayong taon. And another part is, although nandito na sila sa Pilipinas, iilan pa lang yata ang service centers nila dito. So, another issue is, pag nasira ba ito, malapit ba sa area nyo ang service centers? Okay? So, nag-message na ako sa kanila. Actually, hindi pa nila ako nire-reply sa complete list ng mga service centers nila ngayon. But, kung meron man, i-try ko ilagay sa comment section, ipipin ko na lang. So, yun yung mga concern ko rito sa Doogee. Again, real talk, sorry, Doogee. Pero looking at the highlighted features naman, yung mga nagustuhan ko, yung battery nga, signal, chipset, performance is wow talaga sa akin. May IP rating pa siya. Tapos, siguro, dapat ang presyo nito nasa 20K lang. Para sa akin talaga hindi makatarungan yung 27K. Para sa akin lang naman. Pero kung tingin mo makatarungan, nasa yan, siguro baka para sa iyo to. On that note, baka ibenta ko na lang ito ng around 20K lang din talaga. Kasi feeling ko doon lang talaga siya best na price talaga. Nasa 20K. Hindi 27K, hindi 34K. 20K lang siguro. So, kung interesado kayo rito sa unit na to, benta ko na lang to sa Shopee ko. Yung Shopee link ko nasa video description. And kapag meron na itong official na link dito sa Pilipinas na store, iwan ko rin yung official link nito. Okay? So, yun lang muna. Tingin nyo, bibili nyo ba tong unit na to? Panalo ba sa inyo to yung mga feature na ito? Yeah, I think okay to sa mga outdoor users and mga tropa nating riders na gamers din. But the rest of the citizen dito sa Pilipinas, I'm not really sure. Pero sabihin nyo na sa comment section kung ano yung opinion rito sa Doogee V31 GT. So, ang ganda na lang. Sa ulitin sa susunod na Real Talk, abangan nyo yung mga detalyadong review ulit sa mga susunod. Don't forget to subscribe, like, and share. Nandito lang, this is Scott Man. I'll talk to you again soon.